Ang maliit na bituin na may kaya. Noong unang panahon, sa malambot na kadiliman ng kalangitan sa gabi, may isang maliit na bituin na nagngangalang Kislap. Hindi tulad ng ibang mga bituin na kumikinang ng matatag, si Kislap ay kumukurap at kumukupas, hindi sigurado sa kanyang liwanag. Bawat gabi, tinitingnan ni Kislap ang natutulog na mundo at nakikita ang mga ilaw ng mga lungsod at bayan. Pakiramdam niya ay napakaliit at walang halaga kumpara sa malawak na sansinukob. Isang gabi, habang kumukupas si Kislap, may isang batang lalaki na nagngangalang Leon na tumingala sa langit mula sa bintana ng kanyang silid. Napansin niya ang mahinang liwanag ni Kislap at naghangad, sana ang maliit na bituin ay kumislap ng mas maliwanag. Nang marinig ang hiling ng bata, si Kislap ay nakaramdam ng pag-asa. Nais niyang kuminang hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para kay Leo. Sa abot ng kanyang makakaya, pinagtuunan niya ng pansin ang kanyang munting Kislap. Dahan-dahan, siya ay nagsimulang kuminang ng kaunti. Gabi-gabi, hinahanap ni Leo si Kislap, at bawat oras ay mas maliwanag siya. Ang kanyang determinasyon ay nagbigay inspirasyon sa ibang mga bituin, at sinimulan nilang palakpakan siya. Kaya mo yan, Kislap. Sa suporta ng kanyang mga bagong kaibigan, si Kislap ay naging mas malakas. Natutunan niya na hindi ito tungkol sa pagiging pinakamaliwanag na bituin, kundi sa paghanap ng kanyang sariling liwanag. Sa wakas, isang mahiwagang gabi, si Kislap ay kuminang na tulad ng dati. Ang kanyang liwanag ay umabot ng malayo at malawak, hinahaplos ang mga puso ng mga nakakita sa kanya. Tumalon si Leo sa tuwa, tingnan mo, inay. Ang maliit na bituin ay nagawa niya. Siya ay kumikislap ng napakaliwanag. Mula noon, si Kislap ay naging isang tanda ng pag-asa at pagpupursige, na nagpapaalala sa lahat na kahit ang pinakamaliit na liwanag ay may lugar sa kalangitan. At si Leo, natutunan niya na kung minsan, ang pinakamaliit na mga hangad ay may pinakamalaking pagkakaiba.